Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan para lang sa pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Magsiupo na kayo. So, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa isang kwento. Ang kwento kung saan nagsimula ang lahat. Ang lahat ng mga kakilakilabot na bagay na ating mga nararamdaman ngayon. Mga bagay kung saan nga ba natin nakuha. Pero teka, bago ko ito sisimulan, may tatanong din ako sa inyo. Paano nga ba natin nakuha? O kung saan nga ba natin nakuha ang mga kakilakilabot na bagay para sa inyo? Sige nga, Mary. Tama. Ito ay dahil sa mga masisidhing damdamin tulad na lamang ng selos. Kaya tayo nagagalit ay dahil sa selos. Diba? Bakit nga ba nagsiselos ka? For example, sa iyong kapatid, Andre. Dahil siya ang mas pinapabura ng inyong mga magulang. Kaya ka nagsiselos sa kanya at nagkakaramdam ng galit. Tama. Yun nga. Pero, saan nga ba ito nagsimula? Bakit? Bakit nga ba ito nagawa? At bakit nga ba tayo nagkakaramdam ng mga ganito? Sige nga, bago ako magsimula sa aking kwento, ay dapat handa na inyo ang inyong mga tenga, ang inyong sarili sa pakikinig sa akin. Tama? Makinig kayo ha. Dahil mamaya pagkatapos ng kwento, ay may ibabahagi ako at itatanong sa inyo ng mga litrato o mga larawan at itatanong ko sa inyo kung sino at kung ano nga ba kanilang mga tungkulin sa kwento. Sige. At ako ay magsisimulan. Ang kwento natin ngayon ay ang pamagat ng ating kwento ay ang Pandora's Box. Ano nga ba ang Pandora's Box? Sige nga, makinig kayo ha. Ito na. Ang kwento ng kahon ni Pandora ay nagsisimula sa kwento ni Zeus, Prometheus at Epimetheus. Si Prometheus at ang kanyang kapatid na si Epimetheus ay mga titans, ngunit ipinangako ang kanilang katapatan kay Zeus at sa mga Olympians. Dahil ipinanganak si Prometheus na may espesyal na kapangyarihan ng propesiya at alam na talunin ni Zeus ang mga titans, ginantimpalaan ni Zeus sina Prometheus at Epimetheus para sa kanilang katapatan at binigyan sila ng trabaho na lumikha ng mga unang nilalang na mabubuhay sa lupa. Nabuo ni Epimetheus ang mga hayop at binigyan ng bawat isa ng espesyal na kasanayan at uri ng proteksyon. Kinuha ni Prometheus ang kanyang oras sa paghubog ng tao at naiwan na walang mga paraan ng proteksyon dahil naibigay na sa kanila ni Epimetheus. Alam ni Prometheus na kailangan ng tao ng ilang uri ng proteksyon at tinanong niya si Zeus kung maaari niyang hiyaang magkaroon ng apoy ang tao. Tumanggi si Zeus. Ang apoy ay para lamang sa mga Diyos. Hindi pinansin ni Prometheus si Zeus at binigyan pa rin ng apoy ang tao. Para dito, pinarusahan si Prometheus, itinali siya ni Zeus na mga talikala sa isang malaking bato sa Caucasus Mountains kung saan hindi siya mahahanap ng kung sino man. Araw-araw ay nagpapadala si Zeus ng isang agila
upang magbusog sa atay ni Prometheus na tumubo araw-araw upang magtiis si Prometheus araw-araw. Hanggang sa makita ni Heracles si Prometheus at pumatay sa agila at pakawalan si Prometheus. Ang pagpapahirap na ito ay hindi sapat ng isang parusa para kay Zeus na naniniwala din na ang mga tao ay dapat parusahan sa pagtanggap ng regalong apoy mula kay Prometheus. Upang parusahan ang mga tao, nilikha ni Zeus ang isang babae na nagngangalang Pandora. Siya ay hinulma upang magmukhang magandang Diyosa si Aphrodite. Natanggap niya ang mga regalong karunungan, kagandahan, kabaitan, kapayapaan, kabutihang loob at kalusugan mula sa mga Diyos. Dinala siya ni Zeus sa Earth upang maging asawa ni Epimetheus, kahit na ang kapatid ni Epimetheus na si Prometheus ay binalaan siya tungkol sa panuloko ni Zeus at sinabi sa kanya na huwag tanggapin ang mga regalo mula sa mga Diyos. Si Epimetheus ay masyadong kinuha sa kanyang kagandahan at nais pang pakasalan siya. Bilang isang regalo sa kasal, binigyan ni Zeus si Pandora ng isang kahon o sa sinaunang Greece na ito ay tinawag na garapon. Ngunit pinalaan siya na huwag itong buksan. Dahil si Pandora ay nilikha upang maging mausisa, ay hindi maaaring lumayo sa kahon at ang pagnanasa na buksan ang kahon ay nadaig siya. Ang mga kakilakilabot na bagay ay lumipad sa labas ng kahon kabilang ang kasakiman, inggit, puot, sakit, gutom, kahirapan, giyera at kamatayan. Ang lahat ng mga pagdurusa sa buhay ay naipalabas sa mundo. Ibinalik ni Pandora ang takip ng kahon pabalik. Ang huling bagay na natitira sa loob ng kahon ay ang pag-asa. Mula noon, ang mga tao ay nakapaghawak ng pag-asang ito upang makaligtas sa kasamaan na pinakawalan ni Pandora. Ang kahon ng Pandora ngayon ay nangangahulugang anuman na pinakamahusay na naiwan na hindi nagalaw sa takot na maaaring lumabas dito. So, naintindihan niyo ba ang kwento? Bakit nga ba natin nararanasan ang mga kakilakilabot na bagay? Sige nga, Mark. Tama. Dahil sa ipinalabas ni Pandora sa kahon. Bakit? Kung hindi nga ba naipalabas ni Pandora sa kahon ng mga kakilakilabot na bagay? Sa tingin nyo, nararanasan ba natin yan ngayon? O mararanasan o hindi? Tama. Hindi natin siya mararanasan dahil hindi naman siya naipalabas o baka naman ay mararanasan natin ito pero hindi yung hindi siya masyadong hindi araw-araw na natin nararanasan. Kumbaga, parang madalas na lang kung magalit tayo ay minsan sa 1 week ay sa 1 week natin ay may isa ka na lang na galit o kaya kasakiman o kaya puot. Ganon. So, kung nakinig kayo, ito ang challenge ko ha, kung nakinig kayo, ay may ipapakita ko sa inyo ng mga litrato at tupuyin nyo ito. Kung sino sila at kung ano ang kanilang tungkulin sa kwento. Ano nga ba ang kanilang tungkulin? Di ba madali lang yan? Sige, ang unang tatanungin ko ay si Ezekiel. Sige nga, Ezekiel, madali lang ito. Kung nakinig ka,
madali lang ito. Mas madali mo lang siyang masasagot kasi basta madali lang siya. Nasa kwento eh. Sige nga, kung sino ito? Sino nga ba siya at kung ano ang kanyang tungkulin sa kwento? Tama, siya si Pandora. Sino nga ba si Pandora? Tama, siya ang ginawa ni Zeus para ipakasal sa kanyang kapatid na si Epimetheus. Tama, siya din ang nagbukas ng kahon. Very good, Ezekiel. Next is... Sige, ito. Sino nga bang next ha? Manuel. Sige nga, Manuel. Sino ito? Tama, siya si Prometheus. Sino nga ba si Prometheus sa kwento? Tama, siya pinarusahan ni Zeus dahil hindi siya nakinig sa mga sinabi ni Zeus na huwag bigyan ng apoy ang mga tao. Kaya siya pinarusahan at nilagay sa Caucasus Mountains. Tama. Very good. Next is... Johannes. Sige nga, Johannes. Sino ito? Tama siya, si Zeus. Very good. So, sino nga ba si Zeus sa kwento? Tama. Siya ang may pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Siya ang gumawa kay Pandora. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang kapatid na si Prometheus at Epimetheus. So, kaya nakakagawa ng mga bagay ang kanyang mga kapatid dahil din sa kanya. Very good. Next and the last is ito. Sino nga ba ito? Sige nga, Sweet Monday. Sino ito? Tama. Siya si Epimetheus. Sino nga ba si Epimetheus sa kwento? Very good, Sweet Monday. Si Epimetheus ang ipinakasal kay Pandora at siya rin ang kapatid ni Zeus. Very good, class. You did listen very well. So, pagkatapos nito, ay may ibibigay ako sa inyo na ay bubuo kayo ng mga groupings at ibabahagi niyo ito sa gitna ng klase. So, we have 5 groups. Each group has 4 members. So, sige. Ang group 1 ay sina Tyron. Si Tyron ang leader. Sa group 2 naman ay si Johannes. Group 3 ay si Sweet Monday. Sa group 4 naman ay si Ezekiel. At sa group 5 naman ay si Zach. So, madali lang ito. Sobrang dali. Promise, guys. Sobrang dali nito. So, first group will be the kasakiman. Second will be the inggit. Third will be the puot. And fourth will be the kahirapan. And fifth will be the kamatayan. So, simple lang ito, guys. Ganito lang, ha? Kung ano nga ba ang ating nararanasan? Bakit nga ba ito nararanasan natin? Bakit nga ba tayo nakakaramdam ng galit? For example, pumunta ako sa bahay ng aking kaibigan.
So sila ay mayaman, maganda ang bahay, at maraming kotse, may swimming pool, almost perfect. At siya rin ay maganda, almost perfect din siya. Kaya pumunta ako sa kanila dahil wala lang, dahil kaibigan ko siya, gusto ko siyang makita at makipagkamustahan, ganon. So pagpasok ko sa kanila, ay nakita ko siya na maganda ang damit, tapos sexy, ganon. Tapos, ano nga ba ang aking nararamdaman? Di ba nagkakaramdam ako na inggit? Kaya, dahil nagkakaramdam ako na inggit, ay sinisiraan ko siya sa ibang tao. So, ano nga ba ang reaksyon ng inggit? Di ba hindi naman natin alam? Hindi naman natin pinapakita kung ano nga ba ang reaksyon ng inggit. Na kapag tayo ay naiinggit, ay basta lang natin itong kinikwento sa iba, binabahagi, pero iniiba ang kwento, gano'n. So, sa kamatayan naman, pero huwag nyo na itong, sa inggit ha, huwag nyo na itong sundin. Dapat iba rin ang inyong paraan ng kwento. Dapat iba rin ang ibabahagi nyo dito sa harapan. Tama na? Naintindihan ba? Very good. So, I will give you 10 minutes to practice. And after that, start na tayo sa mga sa sa gitna ha. Sige, babalik ako mamaya. So, tapos na ang ating 10 minutes. So, I will rumble guys ha. Hindi ko ipagsusunod-sunod para magka-ready ang group 5, ang group 3, ang group 4, gano'n. So, I will rumble kung sino ang gusto kong una. So, dapat maganda kayong lahat ha. Dapat gusto ko yung parang totoo. Ganun, isang palan, charge, gano'n. Example lang po yun. So, ang unang grupo na mag-perform sa gitna ay ang group 4. Ang grupo ng kahirapan. Ang grupo ng kahirapan. Sige nga, group 4. Tama. Wow! I like it, guys. So, sino nga ba ang susunod? Sige nga, group 1. Ang kasakiman. Sige nga, in the center. Very good, guys. Di talaga kayo nagpahuli sa group 4. Talagang to the highest level na ha, char. So, next is the group 3. Ang pool. Sige. Wow, guys. Nice talaga. So, second to the last will be the group 5. Ang kamatayan. Sige nga, sa gitna. Very good, group 5. And the last will be the group 2. Sige, the group of inggit. Dapat maganda ha, kasi may example ako sa inyo eh. Ganon. Sige nga. Very good, class. Wow, I didn't expect na ganito ang mangyayari ngayong araw ha, na hindi talaga kayo nagpahuli sa isa't isa. Pero, dapat sa susunod, gusto ko yung mas intense. Yung dapat mapaghandaan talaga. Kaya dapat guys, dapat walang lalamya-lamya sa inyo. Dapat always ready. Ha? Kasi sa susunod,
gagawa din ako ng ganito, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ano nga ba ang tungkol. Basta sa susunod na klase na lang natin. So, dahil wala na tayong oras, ay ipapagawa ko na lang kayo ng takdang aralin. Mag-install muna kayo ng Edmodo na apps. At dito, bibigyan ko kayo ng code para makapasok sa klase ko. At doon, makikita niyo yung mga assignments, yung quizzes. Ha? Dahil si Edna ay napasok ko na, dapat kayo guys ay mag-install na din at dapat i-PM niyo ako sa Messenger para mabigyan ko kayo ng code at makapasok sa aking klase at matanggap niyo ang mga assignments at quizzes na aking ibinibigay kada pagkatapos ng ating klase. Understood? Nakinig ba ang lahat? Di ko na iulit pa. So, para sa ating pinapos na klase, ay magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam sa inyong lahat, and God bless us all.